Hi guys, magandang araw po, no. Sa video na ito, pag-usapan po natin ang aking karanasan, no, bilang isang PHP developer. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga subscribers, supporters ng channel ko. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood sa channel ko. Sana po may natutunan po kayo, at kung bago lang kayo sa channel ko, paki-like lang po, share and subscribe. Ako po pala si Jake Pomperada, taga Bacolod po ako, Negros Occidental, dito po sa Visayas, sa Pilipinas. So ito po is just my experience, no, bilang isang PHP developer. When I started learning PHP, actually way back 2004, may idea na ako ng PHP, pero nakagawa po ako ng mga application sa PHP starting 2009. Medyo natagalan po, marami pong mga reason yun, no. So bilang PHP developer po, may mga challenges po ako na encounter noon, katulad ng hindi pa po ako proficient po sa HTML and CSS, and then sa command ng PHP. Isang tip po na ma-share ko sa inyo guys, kung gusto nyo talagang mabilis ang pag-aral nyo ng PHP bilang developer, dapat po mag-start kayo po ng basic commands. Pag-aralan nyo mabuti ang mga basic commands, and then kung gusto nyo matuto ng database development sa PHP, ang aking ginawa guys, nagkopya ako ng sample program, CRUD application, create, retrieve, update, delete from the internet, CRUD with MySQL. Wala pa noon ng MySQLi, no. At yun po, inedit ko lang po yon, at saka pinag-aralan. Doon ko po na laman kung paano i-connect ang PHP sa MySQL database. Yun po ang pinakamadali po. Kasi if you type line by line, for example, okay din yun, but it takes time. Kung may mga existing code from the internet, sa ngayon po may GitHub na tayo, pwede ka na mag-download. Piliin nyo muna po ang pinaka-basic. Huwag muna kayo pupunta sa object-oriented. The easiest way is procedural. Pero kung gusto niyo object-oriented, okay rin yun, no? Kasi ang PHP pwede din procedural programming at saka object-oriented. Yun po, nakastart po ako, and then I incorporate po ang mga ideas ko, and then nakagawa po ako ng mga application. Nag-start muna po ako ng mag-accept ng mga project sa school ng mga estudyante, and then mga thesis, capstone na sa ngayon. Doon ko po nahasa po ang skills ko, and then later on gumamit na po ako ng Bootstrap, no. So continuous learning lang po, no. Actually more on the ano pa ako, hindi po ako hanggang ngayon, hindi pa po ako gumagamit ng mga framework, no. Mano-mano talaga. I tried, no, to use Cake PHP, CodeIgniter at Laravel, pero mas feel ko, preferensya naman, kasi ako lang gumagawa ng code ng ano lang, standard lang ng mga command sa PHP, pwede din yun. It's up to you guys, no, kasi kayo din gumagawa ng application. And then sa mga tools, ang first tool ko na ginagamit before for editor is Notepad++. Later on nag-Sublime. Sa ngayon po ang ginagamit ko most of the time kung gagawa ko ng PHP program or project, for example, is Visual Studio Code. Libre lang po siya from Microsoft. Ang kagandahan kasi ng Microsoft Visual Studio Code, guys, may option sa na automatic save ng file mo. Kung nakalimutan mo mag-Control S, isi-save niya. Basta iset mo lang na auto save. Okay? And then, ganun pa rin, SAMP, okay? And MySQL. Sa browsers naman, karamihan Chrome. Wala naman yun problema, no? And then, ano pa ba? Well, kung may mga problem, sa ngayon may ChatGPT, so doon ako naghanap ng solusyon. Malaking tulong din ang ChatGPT sa ngayon. And then mga sample program from the internet, ganun pa rin. At saka kung wala ka talaga, hindi ko talaga alam, Stack Overflow or GitHub, no. So yun lang po, sana ngayon ang mga ibibigay ko ng mga tips at advice sa karanasan ko bilang PHP developer.
Maraming salamat po guys sa inyong panonood. Huwag po kalimutang mag-subscribe, share, and tuloy-tuloy lang po sa panonood ng channel ko. Hanggang sa muli po, ito po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys, bye-bye.